Good morning po. Mukhang hindi good morning na. Pakibati nga yung katabi ng good morning. Ayan, para medyo ganahan naman tayo today. Good morning. Ayan. Yung reflection natin ngayong Monday, pag pinansin niyo yung binasang gospel, medyo maiksi lang. Pero yung pinanggalingan ay yung gospel last Sunday, yung September 22, at yung gospel kahapon. No? Sino nagsimba kahapon? Sino sa inyo nagsimba kahapon? Taas yung kamay, nagsimba kahapon? Very good ha, mga 5, 6, 7 ha. No? So kahapon, yung gospel na binasa, yun yung last part ng gospel na narinig ninyo. Yung first part naman ay yung gospel last Sunday pa, no? September 22. At pag tinignan po ninyo, pinagdugtong yung dalawa, kasi ang pinanggalingan ng kwento na yan ay yung gospel noong 25th Sunday pa. No? Ay yung 24th Sunday yata. Yung nagtanong si Jesus, who do people say that I am? No? Natatandaan nyo ba yung gospel na yan? So yung una, last Sunday, tapos ngayon. 3 sunod-sunod yan. Nung si Kristo, kasama niya yung kanyang mga apostol, sabi niya ganon, siguro alam na ng mga tao kung sino ako. Kaya tinanong niya yung kanyang mga alagad at ang sabi niya, sa tingin ninyo, ano kayang sabi ng mga tao? Madalas na nila tayong kasama, nakikita na nila ako nagpapagaling ng may sakit, bumubuhay ng patay, nagpapakain ng mga nagugutom, kilala na kaya ako ng mga taong sumusunod sa akin? Kaya ang sagot ng mga alagad, sabi niya, may nagsasabi po si John the Baptist daw kayo. Meron po isa nagsabi, kayo daw po ay si Elijah. Meron po isa nagsabi, kayo ay isa sa mga prophet. Kaya nung narinig ni Kristo yung mga sagot ng kanyang alagad, base sa mga narinig nila, sagot naman ni Kristo, kayo naman, kilala niyo ba ako? Sino ako para sa inyo? Kaya nung tinanong ni Kristo yung kanyang mga apostol, ang sagot ni Pedro ay, you are the Christ. No? Nung marinig yun ni Kristo, siguro sabi ni Kristo, kilala ako ni Pedro. Alam na niya na ako ay anak ng Diyos. Alam na ni Pedro na ako ang Kristo. Kaya lang, sabi ni Jesus, pero hindi pa niya alam yung kabuuan. Kasi hindi pa naman ako namamatay, hindi pa ako nagpapakasakit, at hindi pa ako muli nabubuhay. Kaya ang sabi ni Jesus kay Pedro, magpapakasakit pa ako, mamamatay pa ako, at muli pa ako mabubuhay. Kaya kahit alam na ni Pedro na ang kausap niya ay si Kristo, ang sabi pa rin sa kanya ni Kristo, huwag mo muna ikukwento lahat yan. Kasi hindi pa naman nangyayari yung kabuuan sa buhay ko. At nung sinabi yan ni Kristo kay Pedro, ang sagot lang ni Pedro sa kanya, naku Lord, hindi mangyayari sa yan. Hindi ka na mamamatay, hindi ka magpapakasakit. Siyempre, ikaw yung sinusundan namin ikaw yung teacher namin. Kaya imposible naman na magpapakasakit ka, mamamatay ka, tapos muli ka mabubuhay. Hindi mangyayari sa iyan. Ikaw yung leader namin. Anak ka ng Diyos, kaya hindi pwedeng mangyari yan. Kaya anong sagot sa kanya ni Jesus? Nung marinig yun ni Jesus sa sagot ni Pedro, ang sagot ay, get behind me, Satan. Di ba? Lumayo ka sa akin, Satanas. Kasi ang iniisip mo ay hindi ang iniisip ng Diyos, kundi ang iniisip mang iyong sarili. Kaya pagkatapos nun, lakad na naman sila. No? Tapos yung mga alagad ni Kristo, nagbubulong-bulungan. Diba? Yun yung last Sunday gospel. Nagbubulong-bulungan ulit yung mga alagad ni Kristo. At narinig ni Kristo, ano ba pinagbubulong-bulungan ninyo? No? Kasi nga, ayaw na nilang pansinin yung sagot ni Kristo na, magpapakasakit ako, mamamatay ako. Ang iniisip na lang ng mga alagad, naku, mamamatay pa pala siya. Sino papalit sa atin? No? Kung mamamatay pala yung leader natin, sinong susunod sa kanya? Sinong papalit sa pwesto niya? Kaya anong question, anong ginagawa ng mga alagad ni Kristo habang naglalakad sila? Diba? Sabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo nagbubulong-bulungan? Ano pinag-uusapan ninyo? Ang sagot nila, pinag-uusapan po namin kung sino ang pinakadakila. No? Who is the greatest? Bakit kaya yun ang pinag-uusapan? Para alam nila sa kanilang grupo kung sino ang pwedeng pumalit kapag si Kristo ay namatay.
Who is the greatest? No? Sino ang pinakadakila sa atin? Imagine, ano? Buhay pa naman si Jesus, iniisip na nila kung sino papalit. Diba? Para kumbaga sa kumbaga sa pamilya, buhay pa yung magulang mo, iniisip mo na kung ano mamanahin mo. No? Ano kaya makukuha ko dyan? No? Sa ating kayo magkakapatid, sino kaya may pinakamalaking parte? Di ba? Madalas, ganyan ang nangyayari. Maging sa mga alagad ni Kristo. At yun yung narinig natin doon sa gospel. Yung narinig natin sa gospel ngayon. Pinag-uusapan nila kung sino ang pinakadakila. Pinag-uusapan nila kung sino pinakamahusay sa kanila. Pinag-uusapan nila kung sino ang pinakamagaling sa kanila. Kasi gusto nila, baka isa sa kanila ang papalit kung ang plano naman pala ay mamamatay din siya. Kaya gusto nilang malaman sino ang pinakadakila sa lahat. Kapag ganyan, no? Labasan ng credentials, no? Kailangan makita lahat ng mga achievements. Kasi malalaman mo kung sino ang pinakamahusay at sino ang pinakamagaling. Kaya ano nangyari? No? Ang ginawa ni Jesus, sabi niya, bakit yung pinagtatalunan kung sino ang pinakadakila? Kayo dito, tuturuan ko kayo. Ito ang paraan para malaman ninyo kung sino ang pinakadakila sa inyo. Kaya ang ginawa dun sa gospel, kinuha ni Jesus yung isang bata, itinayo sa gitna ng kanyang mga apostol at mga alagad, at ano sabi niya, kung sino ang kayang maglingkod, katulad ng sa batang ito, kung sino ang kayang tumanggap, katulad ng batang ito, ay pwedeng tumanggap sa akin. No? Yun yung kanyang example. Bakit kaya? No? Bakit kaya sa isang bata? Siguro sabi ni Jesus, sige, itong batang ito, hayaan mo dyan sa gitna, palakarin mo ng palakarin, mamaya makukulitan ka na dyan, ang likot-likot mo. No? Di ba madalas gano'n? Nauubos yung pasensya. No? Sino may kayang mag-serve sa napakadaming tao, na yung sobrang daming taong yan, kaya mo pa rin maglingkod sa kanila kahit maubos na ang pasensya mo. No? Sino kaya ba pwedeng maglingkod sa buong St. Peter? No? Kahit na ang titigas na ng ulo, no? Mauubos ang pasensya mo, kaya mo ba? No? Siguro sabi ng Panginoon, gusto niyo palang maging pinakamagaling sa lahat? Gusto niyo palang pumalit sa akin? Sige, kaya niyo bang alagaan yung batang ito? Kaya niyo bang ibigay yung buong buhay niyo para alagaan niyo katulad ng batang ito? Kaya niyo bang maging katulad ng isang bata na laging nakikinig, no, sa kanyang magulang? Kaya niyo ba maging papagpakumbaba katulad ng batang ito? Kaya marahil yun yung isang halimbawa na gustong ituro ni Jesus. Para ikaw ay maging isang dakila sa harap ng Diyos, dapat mayroon kang katulad ng ugali ng isang bata, mapagpakumbaba. Katulad ng isang ugali ng isang ina, kaya mong alagaan ng may pagmamahal at hindi nauubos ang pasensya. Katulad ng isang bata, dapat kung ikaw ay gusto mong maglingkod sa Panginoon, dapat kaya mong mahalin ang katulad ng isang bata. Hindi sasabihin mo, pag naubos ang pasensya ko sa iyo, iiwanan kita. No? Pag naubos ang pasensya ko sa iyo, sasaktan kita. No? Minsan ang nangyayari sa atin ay lumalabas yung tunay nating ugali kapag nasa harap na ng isang bata. Kasi hindi na natin kayang magpasensya, hindi natin kayang unawain, hindi natin kayang patawarin, hindi natin kayang magpakumbaba. At sasabihin ng Panginoon, kapag may ugali ka na marunong ka magpasensya, marunong ka umunawa, marunong kang tumanggap, marunong ka magpakumbaba, sigurado magiging dakila ka sa harap ng Diyos. Kaya nga pagkatapos nun, ano nangyari? Nung sumunod sa gospel, siyempre, no, narinig na nila, ganun pala yun. Kinakailangan pala, ganun ang pinakadakila. Kaya yung last Sunday kahapon, no, yung gospel reading kahapon, ano nangyari? Nung makita ng mga alagad na may gumagaya doon sa ginagawa nila, no, may mga nagpapagaling din. No, nagulat yung mga alagad, akala natin tayo lang itinuruan ni Jesus paano magpapagaling ng may sakit, paano magpapalayas ng demonyo, may nakita silang gumagawang iba.
Anong ginawa nila? Ayun, nagpunta sila sa kanilang teacher. Nagpunta sila kay Jesus. At anong sabi? Naku, may gumagaya po ng ginagawa ninyo. May nagpapagaling din ng katulad ng ginagawa ninyo. Kaya ang ginawa namin, pinigil namin kasi hindi natin sila kasamahan. No? Sabi doon sa last part ng gospel kanina. Pinahinto nila kasi ginagaya o ginagawa nila yung katulad ng ginagawa ni Jesus. Siguro sabi ng mga alagad, aba, aagawan pa kami ng pwesto. No? Kami na nga yung tinuruan, aba, gusto pang sila pa yung maging dakila sa harap ng Diyos kasi ginagawa nila katulad ng ginagawa ni Jesus. At alam ninyo, anong sabi ni Jesus sa kanila? Kapag yaan ay panig sa atin, mabuti ang ginagawa niyan. Di ba? Kapag ang ginagawa nila ay kabutihan, panig sa atin yan. Kakampi natin yan. Hindi natin yan kalaban. Kaya huwag niyong pipigilan kapag mabuti ang ginagawa. Ano naramdaman kasi ng mga alagad? Kasi baka hindi sila yung mapiling pinakadakila sa lahat dahil sa inggit. No? Anong ginawa? Nagsumbong na lang doon sa kanilang kay Jesus at sinabi, pinigilan po namin kasi hindi namin sila kasamahan pero ginagawa nila yung katulad ng ginagawa namin. Kaya sabi na lang ni Jesus sa kanila, huwag kayong maiinggit kapag may ibang kapwa mo gumagawa ng mabuti at ikaw ay hindi. Huwag kang maiinggit kapag alam mong tama naman yung ginagawa niya, sisiraan mo na lang para hindi siya maging mas the best kaysa sa iyo. Huwag kang maiinggit kung alam mo naman na tama yung kanya ginagawa, dapat nga tulungan mo at samahan mo pa. Kasi kapag inggit ang namayani sa iyo, lahat ng nakikita mong mabuting ginagawa niya, ang nakikita mo ay mali. Bakit? Kasi nga, mas nahihigitan ka kaysa doon sa gusto mong gawin. At yan yung kwento, simula doon sa umpisa na tinanong ni Jesus yung kanyang mga alagad kung sino siya, hanggang sa marinig natin na yung kanyang mga alagad gusto palang pumalit kay Jesus, pero ayaw nang nahihigitan. Mga kapatid, pag po pinag-isipan ninyo yung mga bagay na iyan, pag tinanong kayo ng Panginoon, gusto mo bang maging dakila sa akin? Gusto mo bang maging mahusay? Gusto mo bang maging magaling? Gusto mo bang maging popular? Gusto mo bang maging sikat? Gusto mo bang maging makapangyarihan? Sasabihin ng Panginoon, mas piliin mong magpakumbaba. Mas magpiliin mong maging simpleng tao. Mas piliin mo na unawain ang iyong kapwa. Mas piliin mo na tumutulong at naglilingkod sa iyong kapwa. Dahil mas pipiliin at mas kakalugdan ka ng Diyos kapag nakikita ng Diyos na ang puso mo ay handang maglingkod sa iyong kapwa ng may pagmamahal, ng may pagmamalasakit, kasi alam ng Panginoon na mabuti ang iyong hangarin na ginagawa sa iyong kapwa. Pero kapag namayani ang inggit, kapag namayani ang selos, kapag namayani yung kapangyarihan lang, pero ang gusto, siya lang yung paglilingkuran at hindi siya maglilingkod, sasabihin ng Panginoon, lahat ng naiisip mo para ibagsak ang iyong kapwa, gagawin mo yan. Di ba? O dito sa inyo, hindi ko lang alam ha, sana hindi nangyayari. Di ba? Kapag posisyon ang pinag-uusapan, no? Kahit na alam mong napakasipag naman ng ginagawa ng isa, ang galing-galing ng ginagawa ng isa, ang husay-husay niya sa kanyang sa opisina niya, pero dahil posisyon ang pinag-uusapan, anong gagawin? Sisiraan pababa. No? Wala namang ginagawang mali eh. Wala namang ginagawang masama. Tama naman yung kanyang pagtatrabaho, ang sipag-sipag niya. Pero anong gagawin? Hahatakin pababa kasi yung posisyon para hindi niya makuha, ako yung pumalit. No? Bunga ng inggit, ganyan yung nangyayari sa atin. Kasi ang hinahabol natin, yung kapangyarihan. Ang hinahabol natin ay yung kasikatan. Ang hinahabol natin, yung popularidad. Pero hindi yan ang gusto ng Diyos. Maaari kang maging mabuti sa harap ng maraming tao. Maaari kang maging mabuti sa mata ng Diyos kahit sa kasimplihan ng iyong ginagawa, alam mong tama
at mabuti ang iyong paggawa sa harap ng iyong kapwa. Kaya lagi nating iisipin, no? Kapag tayo ay tumitingin sa ating sarili bilang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, alam po ninyo kung ano ang fundamental option natin bilang isang tao o bilang isang anak ng Diyos. Sabing ganon, kung ikaw ay isang binyagan, ano ang dapat mo lang pinipili? Ang pinipili mo lang ay dapat laging mabuti. Hindi ka dapat pipili ng gawaing masama. Dapat tama at mabuti lang ang iniisip mo bilang anak ng Diyos. Wala dapat puwang sa isip mo yung nag-iisip ka ng mali o masama laban sa iyong kapwa. Dapat ang lagi mong iniisip sa iyong buhay ay kung ano ang mabuti para sa iyo. Kaya nga yung paggawa ng kabutihan sa sarili ay hindi para lamang siraan ang kapwa. Ang paggawa ng mabuti sa sarili ay dahil sa pagsunod sa bawat utos at itinuturo ng Diyos sa ating buhay. Kaya sana, no, itong linggong ito, na magsisimula ulit yung ating panibagong linggo ng pagtatrabaho, baunin natin itong mga salita ng Diyos na ito. Hayaan natin ang Espiritu Santo ang magtulak sa atin kung ano ang mabuting ginagawa natin kapag tayo pumapasok sa opisinang ito at umuuwi ng ating bahay. Paggising sa umaga, wala kang ibang hahangarin kung hindi ang mabuting gawain. Yung makatungtong ka dito sa loob ng opisina, wala kang ibang gagawin kung hindi makaisip ng mabuting gagawin sa iyong katrabaho. Pag-uwi mo ng bahay, wala ka ulit ibang iisipin kung hindi ano ang mabuting magagawa mo sa iyong pamilya. Kapag nagawa mo iyan, sasabihin mo, nagiging dakila ako sa Diyos. Bakit? Kasi mabuti lang ang aking tanging iniisip, hindi lamang sa aking sarili, bagkus pati na rin sa aking kapwa. At kapag mabuti lang ang iyong ginagawa kang dakila sa harap ng ating Panginoon. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.